May sweldo ka naman, pero parang ang bilis pa ring maubos. Tapos minsan, mapapatanong ka na lang, saan na naman napunta yung pera ko? Kung ganito ang situation mo, hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy dito sa Canada ang kumakayod, nagtatrabaho ng mahaba, pero hirap pa ring makaipon. At ang totoo, kadalasan hindi ito dahil maliit ang sahod, kundi dahil hindi natin nakikita kung saan talaga napupunta ang pera natin. Hi everyone! Welcome back to Pinoy Money in Canada. Ako si Nika at dito nagsha-share ako ng simple at practical na Taglish money tips para sa mga Pinoy dito sa Canada na gusto talagang magkaroon ng control sa finances nila. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit parang nawawala ang sahod mo at ang pinakaunang step na pwede mong gawin para mabago ito. At iyon ay ang expense tracking. Ang expense tracking ay simpleng habit lang ng pagre-record ng lahat ng gastos mo, kahit gaano pa kaliit, kape, snacks, food delivery, or random online shopping, lahat isusulat mo. Bakit ito importante? Ayon sa mga studies sa behavioral finance, mas nagiging conscious ang tao sa paggastos kapag nakikita nila ang actual numbers ng pera nila. Ibig sabihin, hindi mo kailangang baguhin agad lahat. Minsan awareness pa lang, nagbabago na ang behavior mo. Bigyan kita ng example para mas malinaw. Sabihin natin na ang net income mo ay $5,000 per month. Sa isip mo, dapat may natitira ka dyan para makapag-ipon. Pero nung tiningnan mo ang actual na gastos mo, ganito pala ang nangyayari. Ang rent at utilities mo ay around $1,800, groceries ay $500, car expenses tulad ng insurance, at gas ay $900, at padala ay $400. So far, mukhang normal lang. Pero kapag sinama mo ang eating out na umaabot sa $600, random gastos tulad ng online shopping na $500, at subscriptions na $100, ang total mo ay nasa around $4,800. So technically, may $200 ka pang natitira. Pero ang tanong, nasaan na iyon? At mas importante, napansin mo ba na higit $1,000 ang napupunta sa mga gastos na pwede sanang mabawasan? Dito mo marirealize na hindi pala sahod ang problema, kundi yung spending habits na hindi mo napapansin. Hindi mo kayang ikontrol ang hindi mo nakikita. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, mahirap talagang mag-budget at lalong mahirap mag-ipon. Pero once nakita mo ang pattern ng gastos mo, doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi mo na kailangang hulaan kung bakit wala kang ipon. Makikita mo mismo kung saan ka pwedeng mag-adjust. Paano ka magsisimula? Hindi mo kailangan ng complicated system. Pwede ka lang gumamit ng notes sa phone mo, simpleng spreadsheet, or kahit notebook. Ang importante, bawat gastos mo, isusulat mo. Pwede mo rin itong i-group sa tatlong categories, needs, wants, at savings, para mas malinaw sa'yo kung saan napupunta ang pera mo. Gawin mo ito kahit 2 linggo lang. Maraming tao ang nagugulat sa results dahil doon pa lang nila nakikita ang totoong situation nila. Dito sa Canada, mataas na ang cost of living, pero kadalasan, hindi lang sa bills napupunta ang pera natin. Nasa mga maliliit pero paulit-ulit na gastos, take-out, kape, snacks, at impulsive buying. Akala mo, maliit lang. Pero kapag pinagsama-sama mo, malaki na pala ang epekto. At iyon ang mga gastos na may control ka. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Hindi mo kailangang maging perfect. Ang kailangan mo lang ay magsimula maging aware. Kasi once aware ka na, mas madali ka nang magdesisyon kung alin ang worth it at alin ang pwede mong bawasan. At doon na magsisimula ang pagbuo mo ng ipon. Kung pakiramdam mo nawawala lang ang sahod mo every month, baka hindi mo kailangan ng mas malaking income. Baka kailangan mo lang makita ang totoo. At ang unang step doon ay expense tracking. Kung nakarelate ka sa video na ito at gusto mong matutunan kung paano mag-budget, mag-ipon, at eventually mag-invest habang nandito ka sa Canada, make sure to subscribe. Hindi kailangan perfect, kailangan lang magsimula ngayon. Disclaimer, ang content na ito ay for educational purposes only at hindi financial or tax advice.